tayo'y nandirito ngayon at malaya na nakakapagpuri sa Kanya. Amen? Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig. At sa oras kong ito, sabi nga po ng exhortation, hanggang saan ang kaya mong gawin dahil sa pagmamahal. Yan. Hanggang saan? Bilang isang magulang. Amen? Lahat ng mga magulang, alam po natin bilang tayo mga magulang, lahat ng mga magulang, ginagawa po natin ang lahat. Mga sakripisyo, mga paghihirap, mga pagtitiis, alang-alang po sa ating pong mga anak. Amen po ba? Nagpapakapagod tayo. Amen? Kahit minsan, hirap na po yung ating pong mga lupang pangangatawan, patuloy pa rin po tayong kumakayod para sa ating mga anak, para sila po'y makapagtapos. Amen? Para mabigyan po sila ng maayos, hindi man masarap na buhay. Yun lang, hindi nila maranasan yung naranasan nating hirap. Ito po'y sapat na. At pagdating ng araw, kung napagtagumpayan na po natin yung ating tungkulin bilang isang magulang, at least sila po'y aani. Amen? Nasa kanila na po yun kung paano po nila gagamitin yung pagpapalaki po natin. Amen? Ito namang anak, minsan, hindi na-appreciate ang pagmamahal at pagpapagod ng isang magulang. Minsan, may kapera yung bagya, o minsan, atin yamuntil ng pera. Minsan, alam mo yan yung iisipin pa yung sariling kapakanan. Imbis na sana, hindi lang po nila lahat, pero may mga anak po na ganito na minsan nakikita nang nahihirapan yung mga magulang para lang itaguyod ang mga anak. Minsan magkapera lang na yung mga bata, minsan ginagastos pa sa walang kabulungan, imbis na sana makatulong ito sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang pong pag-aaral. Amen? Kung minsan minamahal po natin yung mga magulang natin, pinapahalagaan natin, huwag muna natin isipin yung mga hindi pa dapat. Dapat punahin natin kung paano natin gamitin ito sa tama. Kung ito'y makakatulong sa ating mga magulang para bawas, gastusin sa kanila, gawin natin bilang isang mga anak. Pero minsan may mga anak talaga. Bilang ako, naging anak po ako, hindi ko po ini-excuse ang sarili ko. Naging makasarili din po ako. Hindi ko po inisip yung pagod, hirap, sakripisyo ng aking magulang. Inisip ko lang po yung sarili kong kagustuhan, kaya nakapag-asawa po ako ng maaga. Yung po pala yung masakit sa isang magulang. Amen? Nawa, bilang isang anak, maramdaman po natin yung sacrifice o yung pagmamahal na binibigay ng ating pong mga magulang. Kaya sabi ng exhortation, hanggang saan ang kaya mong gawin dahil sa pagmamahal. Ang sabi po ng Ephesians 5:1 at 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Tayo po ba'y mga anak ng Diyos? Amen. Magulang ka man, anak ka man, bilang isang anak ng Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, tularan natin ang Diyos nang dahil sa kanyang pagmamahal. Inialay niya ang kanyang anak na si Jesucristo na mabangong alay at handog sa Diyos. Ito po yung isang napakagandang halimbawa sa tuwing tayo po'y nakakapagbigay sa ating Panginoon. Hindi po ba bilang isang magulang, bilang isang anak, gagawan mo nga ng ega na ganap. Kaya kang anak, pero patsinging anak mo atin niya, pigay mo tana ka. Po ba masakit kita? Minsan bilang pengari, kaya katamo pong pengari. Kaya pong small way na gawaning anak mo, minsan akakit mong nakapahalagaan. Manasakit ka. Siguro marahil din anak niya na alala pag-isip din anak, eto paintindihan. Pero dito pong matuwa na pengari na daranas, minsan po pa siyang pagkaimutan na kanya nakumumanamdaman ka. Pero eto man yung bad, kasi tungkulin ng magulang na ibigay ang pangangailangan ng anak. Ang magulang hindi pwedeng manumbat. Pero bilang isang anak, tinuturuan tayo ng Panginoon kung anak tayo ng Panginoon.
maging tularan natin siya. Ang sabi niya, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Anak si Kristo. Pero inialay niya ang kanyang buhay bilang isang mabangong handog at alay. Amen. Para sa ating lahat. Nawa sa tuwing tayo po ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, huwag po tayong magdamot, huwag po tayong mamuripot. Kung papaano minsan bilang isang magulang, nakakagawa po tayo o nakakapagdamot po tayo sa ating mga magulang, paano pa yung nararamdaman ng Panginoon? Sa tuwing tayo ay nandirito, biruin nyo, hindi lang ang sakripisyo, kundi buhay niya man. Buhay niya ay binigay niya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos, sa mga ganitong mga gawain, pagdating sa Panginoon, mamuripot mo. Gaano kasakit sa Panginoon? Tayo, literal na magulang. Di ba masakit po? Patsyan bagay mo tanda ka tamo rin anak tamo, nungatin na. Bato-bato sa langit naman, huwag magalit sa mga kabataan. O sa atin din ang mga anak. Amen? Tayo man po'y anak sa ating mga magulang. O ikaw man ay naging anak. Minsan din tagyang biyata kung pagkaimutan tayo ang perari tamo. Makanano pa kasakit pag ingapong gino. Pagkaimutan tayo. Amen? Pamuriputan tayo. Nawa, ang sabi ng salita ng Panginoon, tularan niyo siya. Kaya sa tuwing po tayo nagbibigay, lagi po natin i-remind sa ating pong mga puso, sa ating pong mga isipan, ibibigyan ko ngayon ikang Lord, ewan tinalingkin, kaya sakripisyo, abinyan na ka na ako, bantami din ang mong kaligtasan. Kaya lahat po tayo ay patuloy na magbigay sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.